Time check. Ano oras na, Mac? 2:35. Tingnan mo, 2:30 pa lang. Ang lamig po ng ang tindi ng lamig dito. Ngayon lang po kami nag-jacket ng ganito dito sa campsite. Pero meron pa mas matindi dito. Alam niyo po ano, yung mga dumating na bagong camper. Makapag-usap kala mo, wagas. Kaya yun, hindi ko na natiis. Nilapitan ko dun. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga fellow campers. Sa video pong ito ibabahagi namin sa inyo ay isang campsite dito sa may Quezon, kung saan may napakalawak na campground at napapagitnaan ng dalawang bundok. May napakalamig na klima at ang lokasyon nito ay napakalapit lamang sa Quezon City. Inabot lang kami ng 2.5 hours. At higit sa lahat, very affordable po ang kanilang camping rate. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Kumuha na ng bangko at maupo, mag-relax at mag-enjoy! Naka-flat na siya, talamig. Wala haw na. Ayan na, stop. Good morning! Good morning, Kurt. Good morning! Nandito na po tayo sa may San Pablo. At magka-camp na naman. So, long weekend. Magka-camp tayo dito sa may Quezon. Sira ang ating camera. Daming problema. Nakalimutan yung micro SD. Buti na lang meron nakatago dun sa isa lalagyanan. Tapos yung camera sira. Sony ayaw mag-record. Ayan, tingnan mo yan. Okay. Sira ang drone. Tapos yung drone din, sira. Sira lahat. Bawal daw mag-vlog. Ba't kaya bigla na isa kang payapa naman gumagana yun? So, gagawin po namin ang aming makakaya para makapag-vlog kahit papaano. Gagamitin namin ang aming lahat ng alam. Cellphone, dashcam. So, balitaan namin kayo mamaya. Ano na lang, 44 minutes na lang. Naimbitahan din po kami ng Camp Diary. Camp Diary PH. Shout out kay Sir Darwin tsaka kay Jinggay. Kurt, may sasabihin ka ba? Magana ba yung mic? Taga? Oo. Magana yan? Siguro. Hindi ko mic, alam. yung mic, hindi din namin alam kung... Check mo mamaya pag... See you, ilagay mo sa ano. So ang campsite po na aming pupuntahan ngayon ay located lang dito sa may Dolores, Quezon. Baba naman. Kapling yun. Ito yung mga pagilid na. Hindi ka pa Oo. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, ito po ay malapit lang sa aming location sa Quezon City. Inabot lang po kami ng 2.5 hours. Pero kung kayo ay taga-south, mas mapapaiksi pa yung inyong travel time. Mali, sinabi na nga niya, Bangkong Kahoy. Bangkong Kahoy. Bangkong Kahoy. 1.3 kilometer. Dito naman sa part na to, mapapansin niyo po unti-unti na pong kumakapal yung mga halaman at mga puno sa magkabilang gilid. At pataas na rin po ng pataas yung daan. Mga ilang saglit lang, magiging rough road na yung daan dito na paakyat ng paakyat. Pero hindi naman po masyadong technical yan. Wala naman po masyadong mga malalaking bato dito. No? Medyo mahaba nga lang po yung rough road. Pero wag po kayong mag-alala kasi marami po nakakakyat dito ng mga maliliit na sasakyan. Kung ang sasakyan nyo po ay naka-automatic transmission, wala po kayong magiging problema dito. Pero
kung naka-manual po kayo, ingat-ingat lang po sa pagtapak ng mga clutch. Kasi po marami pong mga nasunugan dito ng clutch. So bago po kayo dumiretso dun sa may bandang dulo na may car camping, dito po muna kayo dadaan sa may registration area nila. Kaya nga po nung titingnan namin sa ibang channel sa YouTube, ang dami nagpupunta rito. Ito rin pala ang isa sa mga dahilan kasi napakamura po ng kanilang rates. Pagkatapos po namin magpa-register, ito na, sinimula na namin ang pag-akyat papunta dun sa may car camping area nila. Mula po dun sa may registration area hanggang makaakyat po kayo dun sa may campsite, aabutin po kayo ng mga 500 meters na ganito po ang daan, rough road. So ito po, habang nagdo-drone ako nung naka-setup na kami, nakunan ko to isang Wigo, Toyota Wigo na paakyat po. So patunayan na kahit mga maliliit na sasakyan ay pwedeng makaakyat po dito. Nangyari. Ano yan? Wala na. Hindi naman. Hindi pa na yung ano? Nata eh. Ang dami na nga nila. Okay. Ang laki pala nito? Saan tayo? Pamimili ka na lang. So pagdating po namin, nagulat po kami sa napakalaking campsite nila or campground nila. Sa katunayan, sa laki nito ay nahirapan po kami mamili ng pwesto dahil marami po pong bakante nung dumating kami. Maaga-aga rin po kasi kaming umalis para makapili kami ng magandang pwesto. So ito na po yung aming pwesto talaga, pero bago namin napili yung pwestong yan, ilang beses po kami nagpabalik-balik dyan para namin tinahi yung campsite. Okay na? Bitawan ka na ta. Ito na ang aming setup. Pasensya na po, gamit ko lang ang cellphone ko. Kasi sira-sira na po ang aming mga equipment. Unang nasira yung aming drone. Tapos kanina naman nagloloko na yung Sony na camera. Ay di, yung GoPro pala unang nasira. So pasensya na, cellphone lang ang gamit ko. Okay, so ito po ang setup namin. Ayan, ang dami na po namin dito. Oh. Ayun sila, Camp Diary PH, doon sila nakapwesto. Tapos ito yung ibang grupo doon dito. Laki pala nitong bangkong na to. Bangkong kahoy. Ayan oh. Yahoo! Sarap po dito mga kaibigan. Ang sarap ng weather. Oh, tingnan nyo, oh. Yan lang yung... Ayan na, pero umaambo na siya. Andun yung CR. Nakita nyo po yung parang palasyo na yun. Meron din ata sa nangabi isa. Parang meron din ata dito ng isang CR. O, pakita natin yung CR mamaya. So mula po dito sa pwesto namin, ito po yung papunta ng CR. Meron pong CR dito sa may bandang kaliwa at meron naman po dito sa may bandang kanan. So yun yung sa campsite. Tapos dito yung CR. So ayan yung papuntang campsite. Ito yung kanilang mga CR. Apat siguro to.
Magawa mo dyan. Ba't nandito ka? Takip naman sa taas. Sa lutuyan po kaming nagla-lunch. Itong cellphone ko mauubos na rin ang memory. Pa-share ko lang itong aking DIY na tarp. Ayan, tinahi ko rin po yan. Kasama yan sa tinahi ko. Kasama nito yan, ayan o. Ayan, yung takip dito sa gilid. Ito yung sobra. Ito kasi, itong part na to, ano po yan eh. 3 meters by 3 meters. So, nilagyan ko siya ng rubber. Parang rubber cylindrical. Tapos sinuot ko doon, tinahi ko doon. So sakto siya doon sa mismong butas ng channel ng awning. Railings patawag diyan. Kulay ano po to sa labas, kulay itim. Pero hindi po siya nag-absorb nung nung init. Ganito po siya so pag hindi siya ganun kadilim. So, sabi ni Glenda, ni Mrs., mas gusto niya yung ganitong setup namin. Which is, I agree din. Medyo maluwag kasi yung nakakagalaw kami na maayos. Maluwag siyang ganun. Yan, dito yung kitchen. Pati yung ref namin nandun. So, yan, hindi siya nakaka-istorbo. Kasi pag nandun yung kitchen namin, pag lalakad-lakad kang ganun, istorbo siya. Tapos, ang problema ko lang dito, kaya gusto ko sanang umulan. Para ma-testing namin kasi ito hindi talaga siya yan may hindi ko alam kung paano ko to gagawin ko. Kaya pag-iisipan ko pa kung paano yan. Malamang tatagal na yung setup namin ganito eh. So, yan, pag sa likod ng view ganito. Ayan yung view mo sa so maluwag ka ngayon. Makakapwesto ka na maayos. Ayan, dito yung kitchen. Nung hapong din yon, sinamahan siya nung isang bata papunta dun sa may parang viewing tower nila. Overlooking ay siya. Pwede tayo umakyat? Oo. Okay, yung kamay lang. Hindi naman siguro bawal i-post. Akala mo na hindi magre-reklamo. Oo, yung magre-reklamo lang. Or hindi siya aware. Ako ay na-videohan mo na. Oo. Maliwanag kaya yung audio nito. Time check. 5:00 na po. Galing po kami doon kanina kila Jingay at nakipagkwentuhan. Nakipag-jamming din. Ito naman ang aming ngayon ang inaasikaso. Kanina po pagpunta namin, naiwan siya ng mga 2 oras ba? Sama ng tingin sa amin. Kabusangot yung muka. Kaya pala nakabusangot kasi nagugutom na pala siya. Pero sana naririnig ako, no? Para bukas maganda yung natin ulit, i-time-lapse natin. Ganda ng time-lapse dito eh. Ito po yung time-lapse niya. Dinner time na. Dinner tayo kala Jingay. So ano yun, Mac? So next time lang doon kailangan namin asog yung tent para makakalusot kami ron. Pwede naman siya doon naka-extend ng konti.
laking pakinabang nito nung ginawa ko, sumobra dun sa ano. Hindi naman talaga intended to for dito pero yun lang talaga ang dapat kong tatahiin Ito lang ayan hindi na siya mababasa si Kurt dito. So ito, tatahian ko pa dito ng cover sa gilid, pa triangle na gano'n para kahit maulan, malakas ang ulan, hindi mababasa dyan. Tsaka dun sa kabila, lalagyan ko rin dun ng triangle sa kabila, dun. Bibili pa ako ng panibagong ganyan, mura lang naman kasi yan so 300 plus lang yan so kahit masira siya okay lang, tipid muna. Yun. Tapos dito, dahil malayo ang CR, meron kaming CR dito, nakakatuwa. Yan po, walang amoy yan. So may gamot, may nilalagay si Glenn ng gel dito. So ihian lang naman to, no? Bawal ang number 2 dyan. Magna number 2 dun talaga sa CR. Unless kasi yung gamot na sabi ni Ate May na play hindi naman maamoy. So kung hindi na maiwasan talaga yun, tapos bed na agad. Paano? Lamig po dito mga kaibigan. Si Joseph, tinatamad magtayo ng shower. Pagsapit naman ng dinner, nakikisalo kami sa grupo nila Ma'am Jingay at Sir Darwin ng Camping Diary PH. Dito na po kami, makikigulo po kami rito. Ay, tatanong ko. Hindi, ang pinakaano niya si Alice dito. Ayan. Ganyan, kwento lang ka. Nakakainis. Alice Dixon. Lagi siyang ganun. Hindi naman camping to piyesta to Hindi, walang mahina ang audio. Ano ko na, papatungan ko na lang. Kung mahina yung audio, hindi pwedeng lagyan ng mic na lang. Opo, hindi, may mic kami kaya lang hindi na, may defect na talaga yung ko. Papalta na kami. Gastos na yan ang ibig sabihin nun. Labo itong problema sa pag low light wala ka talaga mapakinabangan sa GoPro. Yung maganda? Yung sa'yo maganda sa low light. Oo. Kaya ang ganda ng review nun puro ilaw na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sabay pala, Masaya at maraming tawanan ang aming unang gabi kasama ang grupo ng Camping Diary PH. Kasama na rin ang pagbabahagi ng mga kababalaghang konti sa aming mga camping experience. Naghiwa-hiwalay kami ng punong-puno ng magagandang alaala noong unang gabi namin. Ngunit pagdating ng madaling araw, ito na po yung aming naranasan. Time check. Anong oras na, Mac? 2:35. Tingnan mo, 2:30 pa lang. Ang lamig po ng ang tindi ng lamig dito. Ngayon lang po kami nag-jacket ng ganito dito sa campsite. Pero meron pa mas matindi dito. Alam niyo po yung mga dumating na bagong camper. Makapag-usap kala mo, wagas. Kaya yun, hindi ko na natiis. Nilapitan ko dun. Sabi ko, morning po, baka po pwede. Buwasan niyo po yung ingay niyo. Anong sagot nila? Sabi nila, sorry po, na-excite lang. Good night. Wala na yung antok ko. Tulog ulit kami. Hindi ako inaantok Good night po, good morning. Well, di ko naman masisi yung mga bagong dating na yun. Imaginin mo, 2:30 ng madaling araw sila dumating. Sa sobrang excited nila, hindi na nila napansin na medyo malakas na yung boses nila. Sino nga naman ang hindi ma-excite sa lugar na to, lalong-lalo na kapag sumilip na ang liwanag. Tuwing umaga, kahit wala kami sa campsite, nakagawian na ni Mrs. at ni Kurt na maglakad. Unang-una dahil malamig pa sa panahon na ito. Naglalakad din naman ako, pero sa panaginip nga lang. Saan tayo punta? Galing kami dito sa path
from the main road going to the campsite. Andito sa left yung pavilion. Parang pavilion siya na overlooking. Tapos merong path dito. Merong horse. Kurt, place. Nakikidaan po kami. Horsey. Tabi-tabi po. Andito yung yung parang sabi dun sa map yung the mansion ba yun? Tapos merong parang path dito. Saan kaya ito papunta? Ayos to Ikot tayo, Kurt. Tabi-tabi po kami. Kurt, you wanna go there? Ha? Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Kikiraan po. Gusto lang po namin maglakad. Tabi-tabi. Anong meron dito? May path din dito, Sarap maglakad dito, Kurt? Sarap magstay pa dito. Balik tayo dito, Ay! Dulas. Paikot na to ng campsite. Kurt. Iikot na siya ng campsite. Dito yung mga horse. Come on, let's go. Balik tayo, balik. Kurt, what's that? What does it say here? Doc Jerry Ortega Park. Habang busy naman sila Glenda sa kakalakad at kakalibot sa campsite, ako naman, busy rin sa Dyan tayo? Dito na lang tayo. Papunta kami sa registration para makita ko anong meron. Sabi nila meron daw restaurant dito tapos masarap daw yung pagkain. Let's see. Na yung registration. Dito tayo. Nagulat si Kurt. Nagulat ka? Ha? Ay ka na. What's in there? Ito. Pwedeng kumain dito, Ano meron dito? Ito. Burger. Nako, ito yung mga paborito ni Joseph. Pizza, burger. Coffee. Ay, sorry. Umagsak. Sorry po. Pizza, burger. Ano pa? Ayan, available here. Ay, hindi ko matanggal. Nakadikit siya. Anyway. Ay, tinitinda siguro sila. Itong mga gulay, tinitinda nila, Kasi may timbangan, What's that, Kurt? Hello po, good morning. Ay, Kurt! Why did you do that? Ito po yung mga rates. Saan tayo galing? Ayun nakalagay doon. Our camping site. Tapos, punta kami sa Tower Mansion kanina. Yan, umabot kami dito. Nandito yung mga kabayo. Tapos, balik kami dito. Yan. Ito. Nandito na kami ngayon. Okay. So, yung pavilion pala, hindi pala to pavilion. Yung isa, Tower Mansion pala yun. Okay. So, after the restaurant and registration, Honesty Shop, may path din dito. Papuntang CR. Tsaka ito, parang pwede itong pag-anuhan ng campsite, Ay, ng camping. Kurt, pwede mag-camping din dito, Are you tired? Let's go back na. You wanna go back? Let's go. Feels like home to me. Hindi kami nakita ni Kurt after the registration booth and restaurant. Sa kaliwa, dito, may nakalagay parking campsite. So, pwede rin daw ditong mag-camp. Tingnan natin kung anong meron. Mukhang may mga nakakamp. Baka magising natin sila. Istorbo natin, Kurt.
Oh, gusto mo ng mas maliit na place? Pwede. Diba? Halika, Kurt. Baka magising natin sila. Halika na. Sarap ng morning ngayon. Mak, gising na. Mak, binuksan mo na yan. Ay, dineflate mo na yan. Dineflate mo, bakit nakahiga ka pa rin? Tingnan mo, oh, hindi na siya nagdi-deflate kasi nakasara yung ano. Good morning. Tamad bumangon na. Samantalang, nakaapat na ikot na kami ni Kurt. Ang lamig eh. Mac, nakaapat na ikot na kami. Solved na si Kurt. Tingnan ko nga si Kurt. Kurt, come here. Come. Go to your bed. Here. Here. Come on. Come here. Come on. Bago po kami mag-breakfast, nais lang po namin pasalamatan yung mga nakilala namin sa taga Bulacan. Nagbigay po sila nung, ayan, no, napakasarap na chicharon. Paborito po ni Glenda yan, lalo na kapartner yung scrambled egg. Pagtapos naman ng aming masarap na breakfast, dumating naman si Sir Dong ng ang inhenyerong lakwachero. Ngunit nagulat kami, meron siyang inahatak na Mitsubishi Mirage na hatchback. Ito pala ay nadaanan niya na nakahinto paakyat ng campsite, hindi na umaandar. Kaya pala, hindi umaandar dahil nasunog na yung clutch. Ito yung may-ari ng campsite daw. Nandito siya ngayon kasi tinulungan niya si Sir Rafi. Shout out to Sir Rafi. Ito, nasa kanan. Tinulungan niya yung si Sir Rafi na ayusin yung LC niya. Tapos ngayon may nabalahaw na naman. Sunog din yung clutch. Hindi pala nabalahaw na sunog yung clutch. Kaya andyan sila. Ito nga po pala si Sir Dion, yung katabi ko sa may kaliwa. Sobrang down to earth po niyan. Siya po yung owner ng Bangkong Kahoy. Pero hindi niya po sinasabi na siya yung owner. Sabi niya lang po, siya po ay katiwala lang po. Ayon kay Sir Dion, initially, ang plano nila dito ay praktisan lang ng football team ng Ascals. Plano din niya sana magtayo ng hotel dito para may matitiran yung team. Ngunit di na rin natuloy dahil medyo naging busy daw siya. Hi daw! Gusto mo magkaroon ng girlfriend dito? Pwede. Meron kami. Si Coco kasi, si Coco ay babae na love. Ayan, pwede po. Pwede siya. Ka-family. Pamilya sila eh. Alam niyo po, ang first girlfriend niya, tapos first stud niya, 11 puppies. Yung ding nanganak na yung si Coco. Kaya sa kanyang vlog, dapat kanina na ano yung Kasi laging maulap. Sir, bakit nga po ba malamig dito? Ulit. Kasi may yellow dong, may gumagawa yellow dong. May yelo daw po doon. Tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga mapagbigay ng mga tao. Kung ano yung meron tayo, gusto natin na sinishare ito sa ibang tao. Habang nagpapahinga naman kami ni Kurt after ko siyang itakbo dito sa campsite, naranasan namin ang isang magandang kaugaliang ito ng mga Pilipino. Wow, sino nagluto? May mga biyaya pong dumating eh. biyaya. Mga tropa natin sa CCP, bigay nila Sir Stark. Ito, Pares, galing kay Sir, ano yung pangalan? Sir Francis. Ano yun? Anong ano sila? CCP rin. Kay Ma'am Te, kay Ate Tess. Yun. Yun. Tapos galing kay Sir Anthony. Pagi na siya. Oh. Ito na, dumating na ang idol namin. Oh. Sir Dong. Sir Dong, ano ang... Ayan na, ulan.
Ay, matetesting na. Ano ang maipapayo mo sa mga campers natin na first time pupunta rito? Unang-una yung sakit. Dapat medyo sigurado. Capable. Capable. Kaya naman ng maliliit, di ba? Pero kung manual, meron kasing Siguro nagdedepende sa driver. driver. Oo. Kasi marami naman nakakit ng mga Oo. medyo mahal. Meron kasing hinahatak kanina sa Serdong eh. Oh, yun. Kaya kanina siguro Sunog ang ano, clutch. buti na lang. Tapos yung isang LC doon, sunog din yung clutch. Ginagawa nila ngayon. Pero maganda yung gamit. Oh, yun. Sa CR, pwede rin magdala ka ng Magdala ka ng CR kasi sarili mo. medyo kung maano ka sa CR. After ng lunch namin, nagkaroon naman ng outreach ang Camping Diary PH para sa mga bata dito sa area na to. Yeah, merong tindahan dito, dalawa. Lakad lang kayo sa dulo. Yo, mula na. Butan pa ako ng ulan. Cellphone ang gamit ko. Malakas. Pagdating ng hapon, binisita naman tayo ng ilan sa mga subscribers natin na sina Sir Rafi at Ma'am Mirna. Hindi ko nakakapagod si Ara. Hansin! 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 1, 2, 3, Hansin! Busy-busy ka pa Oo eh. Pagtila naman ng malakas na ulan, pinuntahan naman natin ang grupo nila Sir Anthony Stark ng Car Camping Philippines. Hindi rin naman sukatan yung matalino ka ng maraming ganun. Oo. Nakakasama din namin sila nung nag 3rd anniversary ang Car Camping Philippines sa may Camp Spotted Wood sa Quezon. Doon pa rin tayo sa Silerio. Silerio pa rin. Naging meaningful, constructive at maraming tawanan din ng aming naging experience sa grupo nila Sir Anthony Stark. Magpasa. Habang nagkukwentuhan naman kami, ito na bigla nang dumilim. Kala namin uulan na naman. Yung pala, napakakapal na fog. So, gamit-gamit ko po yan sa bahay kapag lalabas ng kwarto. So, dito magagamit nyo rin sa camping, diba? Lalo kung mag-isa lang kayo nagka-camping, wala kayong kasama sa campsite. So, pwede rin makatulong siya, diba? At least, kahit pa paano. Ito, naka-off po siya. Lapit akong konti. Whoop. Yun, ang pa ako. Basta motion sensor. Pag may gumalaw sa paligid niya, iilaw siya. Tapos pwede mong iset yan na mas matagal na umiilaw. Meron ding mas maiksi. Katulad yan, ayan, wala na. Isa rin, wala na. Ito, mamatay din yan, tingnan nyo. Oh, diba? So, yun lang po. Good night. Hindi niya mawari kung anong gagawin niyang ikot. Yan! Yan! Ayun! Yun naman pala yun eh. Kaso pangit pa rin eh. Ulit na ulit. Pangit pa rin eh. May style to eh. Yeah, palo mo dito. Yan. Tapos, atakin mo lang. Atakin mo lang isa para magpantay. Yun! Yan. Yun! Okay na. Simple-simple. Satisfied.
Alright, kung nakaabot po kayo sa video na ito, maraming salamat po. Pero bago po namin tapusin, nais lang po namin humingi ng tulong sa inyo. Please follow our Facebook account, Maki599TV. Sa lahat po ng aming mga nakilala, nilapitan at ang mga lumapit sa amin, maraming salamat po. Ang patuloy na gabay at patnubay ng ating Panginoon ay sumainyong lahat. Borlog.